Magandang umaga! Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. Isang linggo na naman po nating iisahin, no? Hihimayin ang mga plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid. Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Today, mga kabahagi, mapalad po tayo sapagkat ang ating panauhing pandangal ay chairperson po ng bagong alyansang makabayan. Yan. At naging public information director po ng Kilusam Mayo 1. So yung malalaking grupo nandiyan sa kanya. Talagang may pagkakataon ito talagang manalo eh. Kung meron lamang po siguro survey group ngayon dito number 1 ito eh. Uy, pero nangunguna siya sa mga survey group ng mga lehitimong surveys, no? Lalong-lalo na pag ang mga kinukuhang mga comments or mga saloobin ay mga kabataan. Correct. Yan ang purpose natin dito. Yan. Bibigyan natin ng enlightenment ang mga kabataan. Alam mo, Ted, Senador, nalulungkot po ako sapagkat karamihan sa mga talagang karapat-dapat na maluklok sa Senado, wala pong pagkakataon na gumamit po ng outlet na katulad nito. Yes. Because it entails a lot of money. Yeah. Hindi nyo kaya Kung hindi kayo humarap sa akin at humingi ng saklolo, hindi buti dito, libre. Dito libre. Oo, Alright, hindi lang sapat na makinarya, di ba, no? Alright. Naging commissioner din po siya ng EDSA People Power. This is very important. Yeah. Para sa akin po, napakahalaga po ito. And syempre, participant po ito sa EDSA People Power Revolution. Ang ating magiging senador, Ted Casino. Ayan. Ted, Sir, Senador, magandang umaga po. Good morning and po. And welcome to Umaga. Pamumuno 2025. Good morning, Sir Ben and Met. Magandang umaga po sa lahat ng ating nakikinig at nanonood. At maraming salamat po sa inyo. Bihira na yung mga radio stations ngayon na talagang public service ang ginagawa at nagpo-provide ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Lalo na patungkol sa eleksyon. That's correct. Oo. Meron po akong hindi nabanggit. Si Sir Ted, Senador Ted, 3 beses nang naging congressman ito. Yan. Ayan. 9 years po. 9 years po. Oo. Panahon ng 2004 2004, 2007? 2013. Hanggang 2013. Okay. Ayan, so 2013, may karanasan na talaga ito. And at this point in time, Met, gusto kong pasalamatan natin yung ating bossing, si Ma'am Claudia. Yeah. No? Sapagkat ibinigay po niya itong opportunity na ito sa mga kandidato natin. Yeah. Yan. Oo. Yan, Para magpakilala, no? Magpakilala po natin sila. There is an opportunity for all of them. Yung mga talagang karapat-dapat na maluklok sa pwesto sa ating gobyerno. But they do not have the means to do it. Tama. Maraming salamat. Ito, pag-uusapan natin, Sir Ted, kung ikaw mananalo sa Senado, do you have anything in mind to equalize the situation? Ayan. Totoo yan. Alam nyo, sa panahon ng eleksyon, tingin ko ang pinakamalaking gastos lalo na for a national candidate is really media. Kasi hindi mo naman kayang puntahan lahat ng lugar. Yan, At kailangan mo mag-rely sa radyo, sa TV, at ngayon ay social media para maipaabot ang inyong mensahe. Pero napakamahal. Ang isang 30-second ad yata sa TV ngayon, nagkakahalaga ng 600 to 800,000 pesos. For a 30-second ad. 30-seconder lang yun. Sa isang kandidatong katulad ko, swerte na siguro makapag-3 TV ad ako in the span of 90 days. Tapos wala na. So, kung wala kang at least 1 billion siguro, hindi ka makaka-make ng difference in terms of TV or radio ads. Yes. At yan siguro yung isang dapat na
tingnan ng COMELEC. Para sa akin, baka maganda o dapat ang COMELEC mismo ang bumili na ng airtime from the networks, and then bigyan niya ng pagkakataon equally lahat ng kandidato na makapagpahayag, maipaliwanag ang kanilang plataforma, manawagan sa ating botante. Subsidized na yan ng COMELEC. Tapos kung merong, siguro yung iba na lang na may extra pang pambili ng airtime, limited din lang. Kasi otherwise, palaging unequal ang playing field at palaging nakakalamang yung may pera, yung artista, o yung mga dati ng senador na, yes. At yan ang nakikita natin ngayon, paulit-ulit na lang ang pangalan. Tama. Kasi nga, ganun ang, ganun ang, hindi level ang playing field. Yes. At siguro yan yung isang legislation na isusulong natin kapag tayo ay napunta sa Senado. Is this really doable, Senador? I think it is doable. Kasi yung pinag-uusapan dito yung demokrasya eh. Pinag-uusapan dito yung pagbibigay ng sapat na impormasyon sa ating mga kababayan para sila ay makagawa ng tamang desisyon. Na hindi ka lang mananalo dahil simpleng popular ka o matunod ang pangalan mo, kundi dahil alam ng botante ano ba yung paninindigan niya sa mga isyong ito, ano ba yung kanyang plataforma, ano ba yung kanyang track record. Kasi yun naman talaga dapat ang basis ng ating decision to vote. Hindi sugal ang isang boto na kung sino yung mananalo, yun doon ka na lang boboto. O hindi ganun. Hindi ganoon. Dapat kung sino nakikita mo at alam mong magiging epektibong kinatawan mo at makakatulong sa bayan, yun ang iboboto natin. Ano man ang laman ng survey. Kated, ito, tanong ko lang, sabi nga matagal na kayong nanungkulan, bilang kongresista, no? And marami na kayong na posisyon na hawakan din. Bakit gusto nyo pang umakyat, ayan, sa higher level, sa Senate, ayan? Naging congressman ako ng Bayan Muna Party List for 9 years. Pero alam naman natin ang nangyari sa party list ngayon. Parang nababoy na Sir Ben, yung party list eh. Ang may control na ng karamihan ng party list ngayon, either mga political dynasty o yung mga contractor o malalaking negosyante. Opo. Ano bang mas malala sa baboy? Matindi. Baka may mas lalala pa ba? May mas lalala pa ba? Sorry po. Well, kahit pa paano naman, ang mga progressive party list nandyan pa rin. Of course, you have Cabrera is there, Kabataan Party List, ang ACT Teachers, for example. Hopefully, ang Bayan Muna Party List ay makabalik din sa darating na eleksyon. But sa Kongreso kasi, you're just one among 380 plus. Iba ang Senado. Kapag sa Senado, mas malakas ang boses. You're one of 24. At saka national talaga ang iyong saklaw. Kaya para sa akin, kung ang usapin ay ikakatawa natin yung mga karamihan ng mahihirap at inaaping mamamayang Pilipino, mas magandang plataforma ang Senado. And we hope to use the Senate para mas maisulong pa natin ang mga makabuluhang batas para sa mga karaniwang Pilipino. Ang nag-file po ng impeachment case laban po kay Madam Sara Duterte is Makabayan. Kayo po yun. Opo. Isa po ako sa... Isa po kayo dun. Yung second complaint namin, 74 yata kaming iba't ibang grupo yan. So I was one of those na naging complainant. Ano pong tingin niyo dyan? Ay, sa ngayon. Tingin namin. Parang Senador, nabibitin do you see yourself as one of the sitting judges in the trial of Sara Duterte? Yan. Opo. Isa yan sa magiging main task ng incoming Senate ngayon. Pero ako bilang complainant, sa tingin ko po talagang malakas ang kaso. At kung ngayon ang pinag-uusapan, para sa akin ang position ko is to convict. Particular yung doon sa complaint namin on the misuse of the confidential and intelligence funds. No? Hindi ho maliit na halaga yun. 612.5 million pesos. So, ang kailangan mo lang naman ho sa impeachment ay for conviction is just one impeachable offense. Opo. So, tingin ko ho, of course, dadaan pa naman sa due process ito. Dadaan pa nga sa trial. Pero kung titingnan lang ho yung ebidensya at this point, tingin ko ho,
mako-convict ang Vice President. Pero what do you think is hindering or taking these sitting senators from acting on the provision of the Constitution to hold the trial forthwith? Kumbaga sa without delay. Yes. Kaagad-agad naman ang Correct. ibig sabihin. Pero ngayon, hanggang mga ngayon, abogado wala naman pa. nag-aral na. Hindi pa umuusad. Ano sa tingin kumbaga. po ninyo ang dahilan? Problema ho na hostage sa masamang politika itong ating impeachment. Yun ang matindi. Na Kasi ang hostage. komplikasyon dito, panahon ng eleksyon, at syempre, yung ilang mga senador dyan, gusto nila makakuha ng boto sa bawat kampo eh. Magkabila. From all Oo, sides. from Yes, all sides oo. eh. At dahil dyan, ayaw muna nilang pag-usapan at ayaw nilang manindigan muna sa issue na yan. Kasi nga, ang habol nila makuha ang boto ng lahat. Pero tingin ko mali yun eh. At tingin ko, sa napakalagang issue yan, dapat ang isang senatorial candidate ay may malinaw na paninindigan. Hindi po ba ito And then let the voters decide. Yes. Kung Yes. tingin ng botante, tama yung paninindigan mo o mali, magpakatotoo ka. Hindi yung itatago mo yung boto mo. boto mo, ibubulaga mo na lang kapag nakuha mo na yung boto ng lahat. Yan. When, when the time is convenient for you. Ayun na nga. Ayun ang problema pero sa... June, mahihahabol pa ba natin ito if in case, di ba? Kasi after that election, May ang elections. May, June, by Mukhang July. sisimulan naman nila pag-resume ng session ng June 2. Okay. Pero malabong matapos ito by the 19th Congress. Baka yung susunod na Baka Kongreso. maumpisahan nyo na. Kasama 20th na kayo Congress dyan. na. Di Opo, ba, opo. no, Kate? Pero at least, maumpisahan. Yeah. Oo. Medyo delayed lang talaga kasi nga forthwith eh. At yung 3 buwan na madedelay yung proseso, may kasabihan tayo, justice delayed is justice denied. Kaya po ako, merong akong kutob na maaaring mangyari po, Senador. What if itutuloy po ang impeachment trial by July 30? At maisipan po ni Sara Duterte, siya mismo ang magreklamo. Bakit na-delay po ito? Bakit na-delay? Bakit ngayon lang? You remember that illegal cases of the Marcos wealth has been cleared from the Sandigan Bayan. Nagkaroon ng clearing operation dito. Nawalang saysay. And the only reason for this, Senator, delayed ang prosecution. Di ba? So, eto pong kaso ng impeachment case ni Madam Sara Duterte. What if the Vice President herself will file a case in the Supreme Court? At sabihin po sa Supreme Court, karamihan po dito, appointee ng kanyang ama. Tama. What if, subang-ayon ng Korte Suprema na delayed, mali, hindi sinunod ng Senado ang probisyon ng konstitusyon? Ayan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Yung Okay. ating issue kanina, Senador, what if the Vice President herself will take the case with the Supreme Court? Alam niya pong karamihan sa mga justices po natin. Ano ito, yung appointee. Appointed ng tatay niya. Oo. Appointee ng kanyang tatay. Ako po, Senador. hindi po ako magtataka kung gagawin ni Vice President So it's Duterte possible. yan. Pwede niyang gawin. I think she will use every trick in the book. Lahat ng pwede niyang idulog sa Korte Suprema gagawin niya. In fact, nag-file na po siya ng kaso sa Korte Suprema. Kine-question itong impeachment on the ground na hindi daw ito properly filed. And that naglapse na daw yung 1-year ban nung may mga naunang complaint na nag-file. So, Yes. lahat ho ng technicalities tingin ko ay gagamitin Gagamitin ni talaga. Sara Duterte na medyo nakakadismaya dahil nung umpisa nito, tandang-tanda ko pa last year nung final namin yung complaint, ang sabi niya, I welcome the impeachment complaint Oo nga. because this will be an opportunity Opportunity. for me to defend myself at Tama. the proper forum. Oo. So alam naman yan ang tamang proseso eh. Yan ang nasa konstitusyon sa isang katulad ng impeachable official. Pero nung isinampa na yung impeachment, ay biglang nagbago naman ang isip. Oo. Tama. Kine-question na ito sa Supreme Court. And most probably, meron pang mga kasunod yan. Even yung sisimulan ng 19th Congress and then ipapatuloy sa 20th Congress, tingin ko questionin din yan sa Korte Suprema. So mahaba pang usapin itong impeachment.
Ang kinakabahan, kinakakaba ko nga, Senador, kinwestiyon ni Madam Sara yung number of times na mag-file ka ng impeachment case. 2 beses hindi po pwede within 1 year. Yes. Oo. Kinwestiyon niya yan. Pero alam niyang, matatalo siya doon. Oo. Minsan kasi, ipa-file mo yung kaso pang delay eh. Pang-delay. Oo. Pero Paraan ito yun ngayon, eh. Oo. Senador, violation of the Constitution. Yan. Forthwith is the word. Ngayon, kukwestiyonan niya sa Supreme Court ito. Bakit ang tagal? Bakit ang tagal? O, di ba? Oo, Siya pa ang Sa tumatagal. ngayon. Oo. And what will deter her from doing that? Wala, karapatan Wala, naman di ba? naman eh. Oh. In fact, may isang nag-file na ho sa Korte Suprema questioning itong napakabagal na aksyon ng Senado. Although hindi ko kilala yung nag-file niyan. Ibig sabihin talagang questionable kasi ang There's naging a case talaga. aksyon ng Senado dahil itong ganitong bagay sa konstitusyon natin nakalagay bukod sa forthwith, all public officials should be accountable to the people at all times. Correct. So, kaya nga yung impeachment, ang ni-require lang na boto niyan sa Kongreso is 1/3. No? Unlike ordinary legislation na majority. Mas malaki. Ito 1/3 kasi ang iniisip ng gumawa ng Constitution, kailangan mas madali, mas mabilis na maaaksyonan ng Kongreso ang ganitong mga complaints. Kasi hindi birong mga opisyal ito. These are the highest officials of the land. At dapat may mekanismo para ang mamamayan ay makapagreklamo sa ganitong mga makakapangyarihang opisyal ng ating bansa. Sa tingin po ba ninyo, Senador, si Chis Escudero, kumakampi kay Sara o what? Bakit ganon? Parang and siya then, yung isa sa mga One more thing here. Nagpapadelay. Bakit parang hindi niya isinasali ang kanyang mga colleagues in his pronouncements? Yung calendar po niya, that is his own. I mean, May sarili hindi po siyang ba collegial calendar. body ang Senado ho? Oo. Alam nyo, knowing how the Senate works, Okay. hindi ho hawak ng Senate President ang mga bagay-bagay sa Senado. Kung ayaw ng mga senador, mahihirapan din ho ang Senate President. Each Senate is its own kingdom eh. Oo nga po. Kaya tingin ko, nare-reflect lang sa mga ginagawa ni Chis, yung posisyon mismo ng mga senador na ayaw muna nilang pakialaman itong impeachment dahil nga may eleksyon. Ayun ang nakakalungkot doon. Okay. Kaya tahimik ang mga Oo, ang mga kasama niya sa Senado. For example, mahihirapan si Chis na ipatawag ang isang caucus, kahit caucus lang nga, na dadating Na ang sila-sila, majority. Kasi kung ayaw ng mga senador, walang magagawa si Senate President. At hindi niya gagawin yon na mapapahiya siya. Pero kasalanan po ba niya kung sakasakali magpatawag siya at hindi subipot yung mga senador? Will it be the fault of the Senate President if he's doing his job? No, but it will reflect on him. It will. Magre-reflect Then sa he should resign. Parang magre-reflect hindi sa siya- leadership ngayon. Hindi siya, Senador, kumbaga, he should resign. sumusunod. Siyempre, ayaw naman. Abay, next in line kung sakasakali. I think ang natin. point is, ang Oo. point yung naririnig natin kay Senate President Escudero, I think this also reflects ano yung pagtingin ng ibang mga senador. Kasi sila mismo tahimik eh. But this is At the problem. hinahayaan nila na si Senate Pero President that is the Chis problem lang. here, Senator. That is the problem here. Bakit nananahimik yung ibang mga senador? Bakit pinapayagan nila si Chis lamang po ang nagsasalita? Correct. Pero sinasabi ni Chis, clue ito eh. This is not final, subject to the nod of my colleagues in the Senate. So madalit sabi po, kung talagang nakikinig yung mga colleagues po niya in the Senate, dapat po magsalita na sila. Sila mismo magtatayo. Hindi sila nagsasalita. Ang problema tatayo kasi, sila, ang dapat mga sila. senador natin, karamihan, Tumatakbo. ay wala namang prinsipyo. Oo. Palitan na. Ang iniisip Yun ang lang, masakla. hindi, I mean, real talk tayo, ang iniisip lang yung sarili nilang kapakanan. Ang iniisip lang nila yung kanilang survival. At dahil ganyan ang mga political dynasty ang pangunahing layunin ng isang political dynasty ay hindi maglingkod sa bayan, kundi manatili sa pwesto. Mapanatili sila. At para manatili sa pwesto, kailangan nilang kumabig sa lahat ng kampo.
ay kaya hindi mo na magsasabi ng kanilang paninindigan. Hindi Friends nila... Friends sila sa bawat kung anong kampo man, magkakaalyado tayo. Ayun na Parang nga. ganun. Kumbaga, namamangka ka sa limang ilog. Naku Ganyan po, ang problema. hindi dalawa. Hindi lang. Okay. Pero nasingit na rin ni Kate Danon tungkol dito sa political dynasty. Paano nga ba natin tatanggalin ito? Kasi sinasabi, kayo po ay very vocal against political dynasty. Pero hanggang sa ngayon, no? And even na ngayon na merong mga tumatakbo, ano nga ba ang dapat nating gawin? Ha? Kasi sabi nga, parang wala naman kasing choice ang tao. Yung mga hanay ng mga boboto, magkakamag-anak, di ba? Yes, opo. Opo. Paano po? At kadalasan po, ang sinisisi natin yung botante. Dapat hindi... Sinasabi natin, kasi ang tawag doon, yung bobotante daw. Bobotante. Oo. Kasi ine-elect daw natin yung mga dynasty. Ang tama yung sabi mo, Met. Oo. Kadalasan wala ka namang choice. Kasi ang naglalaban, Magkakamag-anak. mga political dynasty, minsan pa nga magkakamag-anak. Oo. Doon sa aking lugar, no, hindi ko nababanggitin kung saan, pero isang lungsod ito sa Metro Manila, napakaunlad, napakayaman. Naglalaban yung ano ba yung in-laws? Oo. Bayaw. Magbayaw ang naglalaban So sasabihin mo sa botante, bakit nyo binoto yung pamilyang yan? Paano ba? Dalawang magbayaw lang naman ang naglalaban. Ano Yun bang lang. choice? Oo. Ngayon, sa ilalim ng konstitusyon, simple lang naman Bawal ang political dynasty. Pero sabi sa konstitusyon, kailangan ng Congress i-define what is a political dynasty. Yes. So, actually, may definition na tatabin, Met. Doon sa SK law na inamend nila a few years back, may definition doon ng political dynasty na dapat ang isang tatakbo under the qualifications for running sa barangay, sa kagawad o sa SK, dapat wala kang kamag-anak na involved na sumasakop sa iyong lugar. So, dapat wala kang tatay o nanay o kapatid o anak na mayor. Defined na nga Governor. So, actually defined na Second degree of consanguinity and affinity. Pero ang kailangan na lang, i-apply yung definition na yan sa national positions. Oo. And that's what we are planning to do. Siguro sa susunod na mga araw, magfa-file po kami ng isang reklamo sa COMELEC using that theory. Okay. Oo. Kasi Already sabi defined. walang implementing rules and regulations. Meron na. Parang, There is a definition. Hindi Kaya malinaw. lang, sa SK lang nila Hindi pa sakla ang national. Wala sinasabi nga namin, kabuuan. Kung i-apply nyo sa SK, dapat i-apply nyo rin sa ibang lahat. posisyon. Tama. Bakit naman sa SK kabataan is lang? nationwide. Correct. Di ba? Alright. Oo. Anyway, Yan. ito isa pang issue na medyo very controversial ngayon po, lalong-lalo sa mga Catholics. Ikaw, very devout Catholic ka din, senador, no? Ikaw ba sang-ayon na isulong po natin ang diborsyo dito sa Pilipinas? Opo. Alam nyo, importante talagang mabigyan natin ng opsyon ang ating mag-asawang hindi na nagwo-work ang marriage para maghiwalay. Hindi ho sapat yung annulment. Kasi yung annulment, ang sinasabi mo, na the marriage was void from the start. From the beginning. Oo. Paano mo masasabi from the beginning? May 3 anak na. Kaya lang, araw-araw binubugbog yung asawa. Matapos silang ikasal. Hindi mo naman pwede sabihin ng asawa, hindi, from the start kasi binubugbog mo na ako. Hindi naman. No? So, mahihirapan ang mga mag-asawa na may ganyang mga problema. So, I think it's about time na, of course, yung divorce, hindi naman ibig sabihin, divorsyo, pwede ka magpakasal ngayong umaga sa hapon, divorce ka na. Divorce ka na. I think there should be clear parameters. Ano ang grounds for divorce? Doon naman ngayon papasok yung kultura nating Pilipino. Doon papasok yung ating religious and cultural beliefs. So, hindi ito Las Vegas type ng divorce. I think, tawag natin dito siguro, Filipino style ng divorce. It should be unique because we have our own culture. Opo, yes. Diba? Yes. Opo. Meron tayo Pero sarili. definitely, tingin ko, yung pagbubugbog sa asawa, that should be a ground for divorce. Oo. Yung Oo naman. ninanakaw mo yung
yung perang para sa pamilya, I think that should be a ground of divorce. Yung pangangaliwa, tingin ko should be a ground for divorce. Pero pwede itong mga bagay na dapat pag-usapan. Kasi otherwise, magre-resulta tayo sa mga pamilyang dysfunctional na pero hindi makagawa ng remedyo. Pero bawal mga liwa, Yan. pero pwede kang kumanan. Ay, parang wala akong narinig na ganun, Tata Ben. Parang unique na mula lang sa'yo yan, ha? Okay. Wala ba sige. ganun? Wala. Ikaw naman. Sige. Diretso lang, Tata tama. Ben, diretso lang. Oo. Marami pa tayong isyong pag-uusapan. Actually, hindi pa natin natatouch ang mga problemang kinakaharap talaga ng mga mamamayan. Problema sa kuryente, di ba? Sa pagkain, di ba, Tata Ben? Pero bitin muna natin yung mga Oo. topics na yan. Mabuti itong guest natin Met. Nagsimula ito in his college days Yes. in agriculture. Oo. at May meron alam talaga yan. Meron ha? siyang nalalaman tungkol sa agrikultura. Okay. So yan po aalamin po natin sa pagbabalik po ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Inaanyahan po natin ang ating mga kabahaging nanonood sa mga oras na ito. Maaari na po kayo magbato ng inyong mga comments, no? Ng inyong pong mga questions para sa ating guest for today. At mamaya po, we have time para basahin ang mga ito at itanong kung mayroong mga katanungan sa ating kasamang si Teddy Casino. Okay, so Tata Ben, yung iyong katanungan, ako unahin na natin ang sweldo. Yan yung inaantabayanan ng mga trabahador natin, manggagawa, di ba, Tata alam Ben? mo, hindi lamang sweldo, kundi kapakanan ng mga magsasaka natin. Iyon. Ngayon pa lamang po, Senador, ang dami ng sibuyas na tinatapon na naman sa kalsada. And yet, Import tayo ng import. Import tayo ng import, hindi naman bumababa. Yes. Hindi bumababa ang presyo. What is going on? Ano sa tingin mo? Ano ba nangyayari dito? Is it lack of leadership? Is it lack of concern of the people appointed to the position to deliver the services? Tingin ko masyado nating na-neglect yung agricultural sector, particular yung ating sariling mga magsasaka. Nakalimutan na natin na yung prinsipyo na ang bansang kayang pakainin ang sarili, ang isang bansang uunlad. Masyado tayong nahumaling doon sa yung service sector na ang gusto natin yung mga call center, yung turismo, pero nakalimutan natin na Yung pinagbumula ng pagkain. yung basic, yung pundasyon ng ekonomiya natin. Di ba? The Philippines is an agricultural country. Napakayaman ng ating kalupaan. Ang haba-haba ng ating karagatan. We have the longest coastline, one of the longest coastlines in the world. Mas mahaba pa kaysa sa coastline ng Estados Unidos. Dito ho sa Pilipinas, magtanim ka 365 days a year. Tutubo yung itatanim mo. Hindi katulad sa ibang bansa. Pag autumn, winter, hindi ka na pwede magtanim. And yet, we have neglected our agriculture. Diyan nagsisimula yan. Masyado natin minaliit yung ating mga magsasaka. So, kung gusto natin solusyonan itong napakamahal na pagkain, itong mismanagement ng ating pagkain, simulan ho natin sa ating mga magsasaka. Ano ba ang kailangan ng ating mga magsasaka? Una dyan, yung lupa. Pangalawa dyan, yung suporta sa produksyon. At yun ang kulang na kulang mula sa ating pamahalaan for the longest time. Napakaliit Do you think, Senador Ted, kaya ba ng ating gobyerno na i-subsidize ang pangangailangan ng mga magsasaka for food production? Mag-allocate na po ng budget para sa kanila through the Department of Agriculture. Kumbaga long-term. Opo. Long-term, solution. Kung yung bulsa ng politiko ay kayang i-subsidize ng gobyerno, tingin ko naman yung... Laki nga, 241 billion. Billion. Mas dapat i-subsidize natin yung ating mga magsasaka. Kami may proposal kami sa bayan muna at sa Makabayan, matagal na, yung tinatawag naming Rice Industry Development Act. Ang na-compute naming budget na kinakailangan para talaga mapaunlad yung industriya ng palay at bigas, nasa 50 billion a year.
Oh. Palagay mo 50 lang? Yun. Di ba ha? Napakamura. Oo nga po, oo nga po. Pero kaya yan, pa mga muna ano po yan, tingin ko mga 5 hanggang 7 taon na 50 Okay. billion pesos a year para talagang After ayusin that, natin makikita yung na ating yung result. yung ating mga irigasyon, yung mechanization, yung usapin ng teknolohiya sa particular sa bigas. Opo. So if you think of it, 50 billion a year, It's not big. yung dinagdag lang nga nila dito sa Bicameral Conference Committee na project ng mga politiko, nasa 282 billion na eh. Mas malaki. Tapos yung confidential and intelligence funds, nasa Nako. ilang billion din. 611. Naubos O, ka. 612. Ilang ano lang. Yung flood control natin, daan-daang billion din. Kung yun sana, kahit bahagi lang nun, ay ilagay natin Napunta sa sa ating mga magsasaka. Malaking bagay. Okay. Senador, what is the experience of other countries in terms of subsidizing the needs of farmers? Ano po napag-aralan na po ninyo dyan? Nakatulong ba sa Lahat kanila? ng bansang umunlad ang agrikultura, napakalaki ng papel ng pamahalaan. Particular yung subsidy sa kanilang mga farmers, support and subsidy sa mga farmers. Punta ho kayong Thailand, punta kayong Korea, Vietnam. punta kayong Japan, Vietnam. Yes. Makikita nyo ho doon ang gobyerno talagang involved sa kanilang agriculture. Kaya nga nakakaingit. Mula doon sa modernize. production hanggang sa post-production, sa post-harvest, hanggang sa processing ng kanilang mga agricultural products, hanggang sa promotion for export. Ang laki ng papel ng gobyerno. Dito ho sa atin, halos ni anino ng mga technician ng ating agrikultura, hindi mo makikita. Hindi nakikita ng ating mga magsasaka. Anong unang gagawin po ninyo pagdating nyo sa Senado, Senador? What are you going to do on the first day of your senatorship? Pagdating ho sa agriculture? Agriculture. Well, yung Rice Industry Development Act, I think that is really Isusulong na po yan. Opo. Pangalawa ho, yung sa budget. I think at least 3 times yung budget ng Department of Agriculture ang kailangan. Ayun. Pero kailangan din, syempre, yung ating mga magsasaka kung ano yung kanilang kahilingan. And sa aming pag-iikot po, ang isa dyan yung problema sa lupa eh. Despite yung Agrarian Reform Program ng nakaraang mga administrasyon, talagang walang lupa yung ating mga magsasaka. At basic yan, kasi kung hindi sa iyo yung lupa, tatamarin kang sakahin dahil ang liit ng kikitain mo bilang magsasaka. Tama, oo. So land is really, yung tunay na reformang agraryo, tingin ko yan pa rin ang isang napaka-basic na kailangang isulong. Okay. Yung ibang mga bansa talagang inaasikaso po ang tagumpay ng mga magsasaka. Dito po sa atin, kulelat. Hindi po inaasikaso Hindi ang mga napapansin. magsasaka. Sila pa ngayon ang kinukuhanan ng subsidy po sana nila, pero ibinubulsan ng mga namamahala sa ating gobyerno. Congressman, please. Idagdag ko na lang, no? Opo. Bukod sa pagbigay ng lupa sa ating mga magsasaka na kanilang sasakahin at yung subsidy, tingin ko mahalaga din yung pag-expand ng kakayanan ng National Food Authority. Ang problema ho kasi ngayon, yung NFA, nauuwi na lang sa pagbibigay ng bigas tuwing may Buffer. kalamidad. Buffer. Pero ang trabaho talaga hindi naman National Buffer Authority yan o National Rice Authority. It's supposed to cover all food items. So, halimbawa, itong problema ng ating mga sibuyas, ang isang problema niyan, yung kawalan ng mga post-harvest facilities ng mga cold storage. Isa yan na dapat maging papel sana ng isang National Food Authority para hindi masayang yung napakaraming mga sibuyas, pati kamatis nung isang linggo, tinatapon na lang, halos ipamigay na lang ng ating mga magsasaka. Oo. Dahil bagsak talaga ang presyo. Bakit hindi maiproseso yan into tomato sauce o kung ano-ano pang mga pwedeng gawin? At pwedeng ang gobyerno mismo ang maging manguna dyan through expanded National Food Authority. In fact, meron nga tayong, kung matatandaan nyo dito sa may sukat, Bikutan, may National Food FTI, Food Terminal. Food Terminal. Supposedly, Food yan ang terminal. bagsakan Oo. ng pagkain. Kaya nga nasa tabi ng riles ng tren yan eh. Ang idea niyan, magiging bagsakan yan ng pagkain mula sa iba't ibang lugar for distribution sa buong bansa din. So napakaraming aspeto pa ng ating agricultural production na kailangang
asikasuhin ng pamahalaan. And hindi pwedeng ipaubaya lang ito sa mga traders, sa mga private sector. Kasi syempre, iba ang pag-iisip ng trader. Iba yung interest po nila eh. Ang kita ang pangunahin dyan eh. Magkano ako kikita dito? Paano ko hihigitin yung aking kita? Unlike kapag gobyerno ang nag-asikaso niyan, ang usapin talaga dyan, paano makakapag-provide ng pinakamurang produkto sa ating mga consumers. Okay. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Mga kabahagi, ayan, nasa na tayo, final segment ng ating programang Pamumuno 2025. Kaya i-fire mo na ang inyong question, Tata Ben. Last na ito. Yes. Pero meron pang susunod. So, hindi pa last. Sa edukasyon, sa larangan ng edukasyon, Senador, napapag-usapan nga ngayon dito yung pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Tutol ang simbahan po dito. Bilang isang devout Catholic, alam ko po naman sumusunod kayo sa inang simbahan. Payag po ba kayo na ituro na natin sex education sa elementarya? Ako po ay nag-aral sa Catholic school nung elementary at high school. And as early as grade 4, doon sa Catholic school na yon, meron na kaming sex education. So, importante ho kasi yan eh. Kasi minsan, ang ating mga magulang, medyo nahihiya na pag-usapan sa kanilang mga anak yung usapin ng sex. Sensitive topic. Kultura natin yan eh. Yes. Kaya sa karanasan ko, naging magandang karanasan na pinag-usapan namin sa classroom. Kasi yung teacher ang nagbibigay ng impormasyon at walang mali siya kasi teacher at hindi ka naman mahihiya kasi hindi mo naman nanay at tatay yun. At yung teacher, okay lang kasi tinuturo niya bilang isang subject. Kaya tingin ko dapat lang, lalo na sa panahon ngayon, na nandyan ang internet, merong mga predators sa internet, at minsan hindi alam ng bata, ginugroom na pala siya, kung ano-ano na pala yung nakukuha niyang maling impormasyon sa internet. And it is more important now na ang classroom natin ay maging venue para sa isang scientifico at maayos na diskusyon kaugnay ng sex. Ang isang problema kasi, parang nireduce natin sa usapin ng masturbation yung sex education. Oo nga, bakit ganun? Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman ganun yun. Hindi naman puro yun. Ay, magsisimula ka, what are the parts of the body? O paano pangangalagaan yung iyong katawan? Yes. O ano yung sex? Bakit nabubuntis ang isang babae? So, dapat medyo maging mas objective tayo. Pero tingin ko mahalaga na may ganong aspeto. Ngayon, nagiging usapin dyan yung safe sex, yung LGBTQ issue, yung sexuality. At saka yung teenage pregnancy. Teenage pregnancy. Pero sabi ko nga, kung hindi mo pag-uusapan sa classroom yan, Lalo na. saan pag-uusapan ng mga kabataan yan? I-discuss nila sila lang. Sa social media, sa Reddit, sa ano ba yung Discord. Na walang gabay ng isang nakatatanda, walang gabay ng teacher. Tingin ko mas delikado yan. Kaya mas mabuti nang sa teacher yan, sa classroom yan pag-usapan para nakakatiyak tayo na tama at hindi mapapariwara. Hindi mapapariwara yung ating mga kabataan. Yes. Okay. So, Legitimate tama teacher. ang impormasyon. Yung magtuturo. Yes. Okay. Okay. Papasok na tayo dito bago tayo dumako dito sa mga padalang tanong Mga ng tanong ating ng mga viewers natin. Viewers po natin, Senador. You have been an activist almost for life. Almost for life. Simula nang pumasok sa no? 17 siguro. Diba? No high school. No high school. Madami na kayong naranasan sa kamay ng ating gobyerno. But hindi kayo You never cease. nabahala, hindi kayo umatras, hindi kayo, you are still there. Opo. Bakit po? Kasi tingin ko kailangan pa rin eh. Nagsimula ako nung bago mag-EDSA, nung pinatay si Ninoy. Sabi ko, kailangan makialam na. Ako noon 16 or 17 years old.
sabi ko, hindi pwedeng nanonood na lang ako. Kailangan maging bahagi ako ng pagbabago. So, nagtuloy-tuloy yon hanggang EDSA. Nung EDSA, matapos ang EDSA, feeling ko, okay na. Mhm. Kasi wala na ang diktadura. Supposedly, may demokrasya at kalayaan na. Pero na-realize ko, ito pumasok na ako ng UP, na napakarami pa palang problema na hindi nasusolve ng EDSA. Napalitan lang natin yung nasa taas pero yung problema ng kahirapan, problema ng kawalan ng hustisya, andun pa rin. Kakulangan Lumalala sa nga edukasyon. At ngayon, lumalala pa. So, di mas kailangan pa rin natin ng mga taong nagsusulong ng makabuluhang pagbabago at mga reforma, lalo na para sa karamihan ng ating mamamayan. Kaya tingin ko now more than ever, kailangan natin ng mga aktivista. No? Ang Pero problema kasi sa panahon, lalo na sa panahon ni Duterte, yung aktivismo, ginawang masamang salita Parang pag-aktivista ka, rebelde ka. Terorista ka, komunista ka. Hindi naman ganun yan. At hindi naman ganun ang tradisyon ng aktivismo sa Pilipinas. In fact, tinitingala nating mga pambansang bayani, mga aktivista nung panahon nila, sila Bonifacio, sila Rizal, ano ba ginawa ng mga yan? Nag-alay nga ng buhay yung mga yan Oo, nag-armas pa nga yan laban sa Nagrebelde sila sa mga kolonyalista. So tingnan natin ano at maraming bagay na tinatamasa natin ngayon ay dahil sa efforts ng mga aktivista. Pabor po ba kayo, Senador, na mananatili ang NTF-ELCAC because of the red tagging and kung ano-ano yung mga tawag sa mga aktivista po? Para ho sa akin, dapat i-abolish na yung ISN. Kasi sila yung nanguna na bigyan ng masamang kahulugan yung pagiging aktivista. At ang gusto nila, tumahimik na lang ang mamamayan. Yes. Sa harap ng napakaraming problema, kailangan nating aksyonan. Okay, so ngayon, Senator, Ito na. yung ating yung pinaka-ultimate question, kausapin niyo po naman yung ating mga kababayang nanonood sa ngayon, no? At bakit po kayo ang kailangang iboto ng mga Pilipino? Now you have your time para po Kausapin sila. sabihin kung ano po yung pinakapakay ninyo upang maging senador ng Pilipinas. Tingin ko po, kailangan may boses ang karaniwang tao sa Senado. Tama na yung mga political dynasties. No? Meron nga ngayon, magiging 3 magkakapatid na silang nasa Senado. No? Kung matutuloy yung surveys na yan, lalabas siyam yung magkakapatid. Tama na yung mga yung mga sikat lang o mga artista ang iboboto natin. Nakita na ho natin kung ilang dekada na ganyan ang Senado natin. Ano bang napala ng mamamayan? It's about time na ang ilagay natin sa Senado ang talagang kumakatawan sa interes at pangangailangan ng karaniwang mamamayan. At si Teddy Casino po, matagal ko na pong ginawa yan bilang 9-year congressman sa bayan muna. Ang atin pong kinatawan ay yung ating mga mahihirap at inaapi sa lipunan. Ang pinakamakabuluhang batas na naipasa natin, yung Public Attorneys Act of 2008, na talagang nakatulong sa ating mga mahihirap na mabigyan ng libreng serbisyong legal. Pinaglaban po natin ang pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa, ang lupa sa mga magsasaka, ang paggalang sa karapatang pantao ng ordinaryong Pilipino. Yan po ang mga kailangan nating boses sa Senado. At sana po ay mabigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Senado para sa ating mga karaniwang mamamayan at sa pagbabago ng ating sistema. Alright. Okay, ayan. Thank you very much. Yan po mga kabahagi. Si Senador Teddy Casino. Ayan. Yes, huwag niyong kalimutan, no? Alam po ninyo, paglilingkod bayan, activism yan. Correct. Diba? Opo. Talaga. Ang pagiging journalist is a This is form activism. of activism. Opo. Yung paninindigan natin sa katotohanan, napakahalagang Nung nasa papel ng kabilang, journalist. nasa kabilang himpilan po ako, Senador, nasubukan kong tumalon sa pader.
Diba? Uhulihin po ako eh. Oo. Nako. Tayo, Ben, whether may election o walang election, nandyan tayo. Nandyan tayo. Yes, Oo. nagsasalita tayo. Alright. Nagsasalita, lumalaban. Okay, si Fiana Sweet Ferrer, merong mensahe dito. Hi po, Sir Teddy. Trending po ngayon ang isang kabataan na hindi alam kung ano ang COMELEC. Ano po bang masasabi niyo tungkol dito? Lalo na't ito ay may mahalagang papel sa pagbabantay ng ating halalan. Sa panahon ngayon, nalaganap po ang maling impormasyon. Paano po natin mahikayat ang kabataan naging mas mulat at aktibo sa proseso ng pagboto? Hindi katulad ni Kated na at an early age, no? Ikaw ay mulat na. Ayan. Ano pong tugon niyo rito? I think isa siyang wake-up call. Aha. No, na sa kabila ng napakaraming impormasyon sa internet, sa lahat ng channels, marami pa rin Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga basic na pangyayari sa ating lipunan. Hindi niya alam ano yung papel ng COMELEC sa ating politika. Pero yun ang challenge ngayon eh. Meron na po kasing information overload. Lalo na sa ating kabataan. At yung internet na supposedly yan ang source of proper information, ang nagte-trending naman dyan ay yung showbiz, yung puro tungkol sa entertainment, sa travel, sa pagkain. Oo. Kaya mas malaking hamon ngayon sa ating kabataan na himayin ang laman ng internet at ang titingnan talaga natin ano yung kailangan para mabago yung ating kalagayan. Iyan, oo. Okay, Alright. Tata Ben? Annabel Marigmen. At reflection din yan ng level ng education, tingin ko. Oo. Kasi ang isang papel ng ating mga eskwelahan ngayon, in the face of all that disinformation, misinformation, ay salain yan at ibigay ang tamang impormasyon sa ating mga kabataan. So I think it also reflects yung mababang kalidad Ng edukasyon natin. sa edukasyon. Lalo na yung pagtanggal ng history and social sciences sa curriculum o yung pagbabawas niyan. Matindi ang epekto niyan sa ating kabataan at yung kakayanan nila na maging mas involved sa ating bansa. Yes. Alright. Oo. Okay, ang sinasabi Annabel. lang kasi, masingit ko lang, Tata Ben, ang sinasabi kasi ng Department of Education, there are subjects na ano natin dati, 'di ba, no? Ginagamit natin na parang inintegrate na sa ibang subjects, kaya ganoon ang para daw mabawasan, kaya nawawala. Okay, Tata Ben, go ahead. Marigmen, Annabel Marigmen. Yes, Teddy Casino, iboto, ipanalo. Tama na ang trapo at political dynasty. Ted, kompleto na ito. Salamat po, salamat po. Miguel Elopre Jr., Teddy for Senator. Eileen Baldiray, iboto, Teddy Casino. Lahat naman ito. Iboboto, Ferdinand Gindayaw, Fiana Ferrer. Ayan. Yes, oo. Yes, Yung iba pa. Meron pang shoutouts dito. Rona Manlapas, Rose Malin Gomez, Way Orais, Nene Grande, gayon din si Sian Andre Verano, nanonood sa atin. Alex C. Aquino, Conrado Brotonel, Sunny B. Sangales, tama ba? At si Ronnie Reyes. Merong question pa si Annabel dito. Kung sakaling manalo po kayo sa Senado, ano pong inyong immediate or kagyat na batas para sa kagalingan ng mga, mga kailangan ng mga OFWs natin. So mga kailangan siguro to, hindi kagalingan. Kailangan ng mga OFW. Yes. Nakatuwa naman yung mga yung mga audience sa social media, napaka-active nila. No? Very active talaga. Tama. Well, sa ating OFWs, actually, galing po akong Hong Kong 2 weeks ago at nakausap natin yung ating mga OFW doon. Ang isang nirereklamo nila, yung sobrang dami ng bayarin na sinisingil sa kanila ng ating pamahalaan. So, ang request nila, kung pwede magkaroon ng batas na medyo limitahan naman natin yung ginagawa na nating gatasan yung ating mga OFWs. Diyos ko po, pag ginagawang gatasan pa rin yung mga... Oo, ginagawa na nga silang gatasan ng mga recruiter nila, pati yung gobyerno nakikigatas din. So I think that should be one thing that we should do. Pangalawa, alam mo, lahat ng OFW na kausap natin, eventually, gusto nilang, kung pwede lang, hindi sila umalis sa Pilipinas para may trabaho. Oo naman. So, ang gusto talaga ating mga OFWs, magkaroon ng trabaho dito sa sarili nating bansa. Oo. And
importante dyan, paano natin itataguyod yung sarili nating industriya Correct. at yung sarili nating agrikultura. Kasi yan naman ang source ng estable at maayos na trabaho. So, again, it brings us back. Ano ba ang papel ng pamahalaan sa pagtataguyod ng lokal na industriyang Pilipino? Simple lang naman ang sinasabi sa Konstitusyon. The state shall establish a self-reliant and independent economy effectively controlled by Filipinos. Pag nagawa natin yan, tingin ko makakapaglikha tayo ng sapat na trabaho para sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. Simple lamang po ang ibig sabihin yan, mga kabahagi. Huwag iboto ang mga tarapo. Yan. O, diba? Okay. Let us be specific na, Senador. At yun nga, ang number one export na natin ngayon, tao eh. Yes. Oo. So, sana ma-reverse natin yan. ma-reverse ang sitwasyon. Wala na tayong Okay. oras po sa kabuuan Sige. ng ating pamumuno 2025. Yes. Senador, thank you very much and we wish you all the best. Salamat Salamat po. po. Ha, Opo, Tatay sa Ed ulitin. and Senador. Kung meron Ulitin pa. natin ito. Ulitin natin Yan, ito. oo nga. Bitin na bitin. Okay. Shout out lang sa ating Mga estudyante natin kaagapay. from Oo. TUP, Technological University of the Philippines, LPU, Lyceum Philippines University, NCST, UCC, and Adamson. Yan. thank you very And much. syempre sa production, sila Miss Ann Go, kay Fiana, and of course kay Sir Ram Huwag mong Malonzo. kalilimutan si Ram. Opo, ang ating manager. And nandyan din si Serge, Jan Serge. At ang kaagapay natin, ha? Ayun, si Mikhail. Maraming salamat, ano? Okay, so bye kay Karen Mendoza Pama and kay Uno Maki na nasa Hong Kong. May message dito, di ko na mabasa. Bye everyone! Nagpasalamat po kami. Hanggang sa muli po, tomorrow, magsama-sama tayo. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyo. At ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. See you tomorrow, 11 a.m. to 12 noon. Sir Ted, thank you very much. Thank you po. Ingat po sa lahat. Mainit ngayon. Opo. Bye-bye, everybody. Ingat!